Good morning. Adik ka sa phone? 'Di ba? Sabagay, lahat naman kasi tayo, mayroon na tayong mga cellphone. Kahit nga baby, adik sa phone eh. Hindi naman natin mawawala yun. Kasi, yung cellphone, nandiyan na lahat. Siya na nga yung best friend natin, 'di ba? Kasi, diyan tayo nagsasabi ng mga hinaing natin. Pag galit tayo, magpo-post tayo. Pag gusto nating i-post yung pagkain, magpo-post din tayo. Halos lahat nandyan. Magsa-search lang tayo pagka gusto natin. Scroll ng scroll umaga hanggang gabi. Wala tayong ginawa kundi cellphone. Diba? Ibig sabihin, addict na nga tayo sa cellphone. So, kasi naman nakikita natin lahat. Diba? Hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para kumbaga, andyan na lahat sa cellphone. So, pwede ba natin itong i-stop, yung pagiging addicted sa phone? Pwede naman po. So, para ma-stop natin yung pagiging addicted sa phone, gawin nyo po, ilagay nyo yung cellphone nyo sa malayo. Malayo sa inyo. Kumbaga, itabi nyo. Yung hindi nyo makikita ng buong araw, ganun. Yun, sigurado, magkakaroon ng space yung phone nyo. Next, ang gawin nyo, i-turn off nyo po yung notification. Kasi yung notification na yan yung nakaka-distract sa'yo. Madidistract ka eh. Kumbaga, nilagay mo nga sa malayo yung cellphone mo para hindi mo makita, di ba? So, tapos biglang magno-notification. Lagay nyo yung notification nyo as silent mode o kaya naman magbasa kayo ng mga email na yan pag may free time na talaga kayo. Then, sumunod, gawin nyo yung mga bagay na ginagawa nyo. Hindi yung nagugutom kayo o order kayo sa kunin nyo yung cellphone nyo para umorder ng food. Gawin nyo po yung mga ginagawa nyo din dati na pag gusto nyo kumain, pupunta kayo sa palengke, maglalakad kayo, tapos bibili kayo, iluluto nyo, di ba? Yung ganun. Kasi pag meron kayong space sa phone nyo, kumbaga, binibigay nyo siya ng pahinga. Marami po kayong magagawa. Nagkakaroon kayo ng time sa pamilya nyo. Makakasama kayo sa pagkain, kasabay nila, di ba? Diba, ang pangit naman kasi halimbawa family time tapos kayo lahat nakahawak ng cellphone. Kanya-kanya kayong cellphone. Kanya-kanyang panood sa cellphone niyo, diba? Pangit yun. Kumbaga, dapat gagawin nyo yung mga bagay-bagay. Ilagay nyo siya ng limit. Kung family time, family time. Kung gusto nyo, diba? I-habit yung mga, ibalik nyo yung mga habit nyo dati na wala pa kayong cellphone. Nung wala pa kayong cellphone, nakakapaglaro kayo sa labas. Kayo sa mga kaibigan nyo. Ngayon may cellphone na, wala na. Stay na lang sa bahay. Doon na lang makikita, doon na lang titingin ng mga news, ng mga Kung ang isa pang sa ng cellphone, tanggalin nyo yung mga bad news. Yung kumbaga, kung hindi naman maganda yung mga balita, huwag nyo nang i-install. Huwag nyo na siyang panoorin kasi pangit din naman, di ba? Kung madi-discourage kayo, kayo. So, use your phone. Gamitin nyo yung cellphone nyo ng kagamit-gamit talaga. Maraming pakinabang ang cellphone. So, gamitin nyo siya ng may limitation at saka yung alam nyo na magiging productive kayo. Hindi yung scroll lang kayo ng scroll, basa ng basa, tapos wala na kayong nagagawa sa bahay nyo. Wala na, tunganga na, cellphone na lang. Diba? Yung mga dapat nyong gawin, hindi nyo magawa kasi nga, naka-cellphone lang. Pero kung yung cellphone, itabi nyo muna, tapos nyo yung notification, para hindi kayo, tapos bigyan nyo ng time yung cellphone nyo. Kunwari, 2 hours lang pagkagabi, di ba? Para magawa nyo, masagot nyo yung mga text messages, yung ganun.
Pag umaga, bigyan nyo ng time. Gawin nyo yung mga exercise na mga ginagawa nyo dati nung wala pa kayong cellphone. Ibalik nyo yun, yung habit na yun. Kasi, mas maganda po at saka mas healthy life ang talagang ginagawa mo. Yung ikaw mismo yung gumagawa. Hindi yung cellphone ng cellphone, di ba? Kaya yun. Ito po si Lea Rosales na nagsasabing stop doing your cellphone. Stop sa cellphone nyo. Mag-stop na po kayo sa cellphone nyo. Okay? So, thank you po. And God bless. Ito po si Lea Rosales again at nagsasabing make your life better.